sa isang sulok ngang malawa na aklatan ng Universidad sa Maynila, kung saan ang amoy ng mga lumang libro ay humahalo sa halimuya ngang umulang hapon, nakaupo si Isabela. Ang ngapata nga ulan sa malaking bintanang salamin ay tila maliliit na luhang gumuguhit pababa, kasabay nga mabigat niyang pabuntong hininga. Kanina pa niya pinipili ang luma niyang telepono na buksan ang isang mahalagang dokumento para sa kanyang klase, ngunit paulit-ulit lang itong namamatay at napapakita ng puting screen. Isang butong hininga na puno ng pakadismaya ang kumawala sa kanyang ngalabi. Ang kanyang gamata ay napadako sa katabing lamesa, kung saan ang isang kalasa ay walang kahirap-hirap na nag-scroll sa makintab at napakabagong screen ng isang iPhone 17 Pro Max. Ang liwanag mula sa teleponong iyon ay tila isang maliit na araw, kumikinang, makapangyarihan, isang bagay na napakalayo sa abot ng kanyang pangarap. Isang aninongang inggit at kaunting kahihiyan ang gumuhit sa kanyang maamong mukha, isang mukhang hindi pa sanay sa mga ganitong damdamin. Sa sandaling iyon, isang anino ang tumakip sa liwanag ng kanyang lamesa. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakatayo ron si Mr. Reyes, ang kanyang profesor sa sociology. Matangkad, may mayos na tindig, at laging may dalang isang banayat ngunit makapangyarihang aura. Nakilala niya agad ang dalaga mula sa kanyang klase, ang laging tahimik na nakaupo sa unahan na may matang laging sabik matuto. Ngumiti ito, isang ngiting napapainit sa malamig na paligid ng aklatan. "May problema ba, Isabela? Mukhang malalim ang iniisip mo," tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay at may himig ngang tunay na paalala. Biglang nag-init ang pisngi ni Isabela. Hindi niya inasahan na mapapansin siya, lalo na ngang profesor na lihim niyang hinahangaan. Dali-dali niyang itinago ang luma niyang telepono sa ilalim ng kanyang aklat na parabang isang kasalanan ang pagmamay-ari nito. "Wala po, sir. Ayos lang po ako," halos pabulong niyang sagot habang naamoy ang banayat na pabango nito, isang amoy ngang sandalwood at kumpiyansa. Mabilis na dumapo ang mata ni Mr. Reyes sa kupas na teleponong sinubukan niyang itago bago ito muling bumalik sa mamate ni Isabela malaki, bilugan at puno ngang inosenteng pek-alangan. Huminto ang kanyang tingin sa bahagyang nakaawang malabi nito. Isang ideya ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Muli siyang ngumiti at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mata. "Kung kailangan mo ang anumang materyales na hindi kayang i-download ng telepono mo," sabi niya, "dahan-dahan at malinaw, pumunta ka lang sa opisina ko. Laging bukas ang pinto ko para sa masisipak na estudyanteng tulad mo." Ang masalitang iyon, sa unang dinig ay puno ngang kabaitang ngang isang guro, ngunit sa ilalim nito, may isang paanyayang nakatago. Isang pinto na hindi lang patungo sa kanyang opisina, kundi sa isang mundong hindi pa kailanman nararanasan ni Isabela. Ang paanyaya ni Mr. Reyes ay parang isang maliit na batong inihagis sa isang tahimik na lawa at ang ngaalon nito ay dahan-dahang kumalat sa mga sumunod na araw ni Isabela. Noong una, nag-alangan pa siyang kumatok sa pintoeng opisina nito, dala ang isang lehitimong tanong tungkol sa kanilang aralin. Ngunit ang mainit na pagtanggap sa kanya, ang ngiting tila nagsasabing hinihintay talaga kita, ay unti-unting pumawi sa kanyang kaba. Ang isang beses na pagbisita ay naging dalawa, hanggang sa naging halos araw-araw na ritual na ito katapos ng kanyang huling klase. Ang opisina ni Mr. Reyes ay hindi malaki, ngunit para itong isang munting santuwaryo sa gitna ng magulong universidad. Ang mapada ay napapalibutan ng mga estanteng puno nga libro, mula sa sahi hanggang kisama na nagbibigay ng amoy ng lumang papel at karunungan. May isang maliit na bintana na nakatanaw sa isang hardin at ang ilaw na pumapasok dito tuwing hapon ay may kulay ginto na nagbibigay buhay sa alikabok na lumulutang sa hangin. Sa tuwing darating si Isabela, palagi siyang may abutang isang tasa ng mainit na chamomile tea na nakahanda sa maliit na lamesang nasa harap ng yang mesa. Para makapag-relax ka, palaging sabi ni Mr. Reyes na may kasamang kindat. Ang simpleng tasang iyon ay naging simbolo ng kanilang munting sikreto. Sa umpisa, ang kanilang nga usapan ay umikot lamang sa mga teorya ni Foucault o sa mga sanaysay ni Durkheim. Matiyaga siyang mapapaliwanag, iguguhit ang mga konsepto sa isang pirasong papel. Ang kanyang kamay ay may kasanayang gumagalaw. Ngunit habang tumataga, ang nga aralin ay unti-unting napapalitan ng makwentuhan.
Mula sa sociology, napupunta ang usapan sa mga paborito nilang pelikula, sa mga banda na kanilang pinakikinggan, hanggang sa mga pangarap ni Isabela. Tinatanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, sa buhay na iniwan niya roon, at sa mga takot niya sa pagharap sa malaking siyudad. Sa mapagkakataong iyon, nararamdaman ni Isabela na hindi lang siya isang estudyante sa paningin nito, kundi isang tao, isang individual na may sariling kwento, at ang pakiramdam na iyon ay nakakalasing. Doon din nasimula ang maliliit na pagdampi, maaksidenteng tila hindi sinasadya ngunit naiwan ng naalap na bakas. Kapag may itinuturo ito sa aklat, ang kanyang balikat ay bahagyang sasaya sa kanya at mararamdaman niya ang init ng katawan nito. Kapag inaabot niya ang isang papel, ang dulo ang kanyang daliri ay sadyang hahawakan ang kamay ni Isabela. Isang dampi na segundo lang ang itinatagal ngunit sapat na para madulo ng kuryenteng gumagapang sa kanyang buong braso. Nasimula na rin ang mapapuri. Ang ganda ng pakakapuso mo sa buhok mo ngayon, Isabela. Lumilita ang ganda ang lig mo, sasabihin nito habang siya ay nakatalikot at mararamdaman ni Isabela ang pag-init ng kanyang batok. May kakaiba sa mamata mo kapag seryoso kang nag-iisip. Para silang nga bituin. Ang nga salitang ito ay hindi katulad ng nga papuring naririnig niya sa mga kababatang lalaki na simple at direkta. Ang nga salita ni Mr. Reyes ay tila mabuso sa isang tula, pinag-isipan at may bigat na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, ang dating pahangan ni Isabela sa kanyang propesor, isang pahangang nakabatay sa talino at respeto, ay dahan-dahang naibang ang anyo. Nasimula siyang magtagal sa harap ngang. Salamin tuwing umaga, pinipili ang damit na isusuot. Inaayos ang kanyang buhok sa paraang alam. Niyang mapapansin nito, ang dating simpleng blouse at pantalon ay napalitan ng nga bestidang dahan-dahang yumayakap sa kanyang katawan. Naglalagay na rin siyang counting lip gloss, umaasang mapapansin nito ang kislap sa kanyang nga labi. Bawat kilos niya ay may kasama ng intensyon, isang tahimik na hiling na sana. Sa pagpasok niya sa opisinang iyon, makita siya nito hindi lang bilang si Isabela na estudyante, kundi bilang si Isabela, isang babay. Sa gabi, bago matulog, ang maeksena sa opisina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang tunog ng boses nito, ang amoy ng pabango nito, ang pakiramdam ng mainit na tasa sa kanyang nga kamay, ang alaala nga nag-apoy na dampi, isang ngiti ang sisilay sa kanyang nga labi, kasunod ng isang biglaang pakirot ng konsensya. Mali ito. Alam niyang mali. May asawa ang lalaking ito, may pamilya. Ngunit ang pakiramdam na maging sentro ng atensyon ng isang tulad niya, ang pakiramdam na maging espesyal, ay isang tukso na napakahirap labanan para sa isang dalagang uhaw sa pagtingin at pag-unawa. Ang panganga ay nagiging pagkasabik. Ang respeto ay nahahaluan ng pagnanasa. Hindi niya namamalayan. Bawat papunta niya sa opisinang iyon ay hindi na para humingi ng tulong sa paaral, kundi para muling maranasan ang matamis na lason ng atensyon ni Mr. Reyes, isang paanyayang unti-unti nang bumibihak sa kanyang buong pagkatao. Bawat pegupo niya sa silyang iyon, sa harap ng lalaking may mga matang nangungusap, ay isang habang palayo sa pagiging inosenteng, dalaga mula sa probinsya at isang habang papalapit sa isang panganib na kapwa niya kinatatakutan at inaasam. Ang pagbisita sa opisina ni Mr. Reyes tuwing hapon ay naging pundasyon ng isang mas malalim na ugnayan. Isang araw, habang tinutupi nila ang aklat at naghahanda na siyang umuwi, sinabi nito sa kanya, "Isabela, napapansin ko ang potensyal mo. Malayo ang mararating mo, pero kailangan mong mahasa pa. Sayang kung hindi mo ito sasamantalahin." Ang kanyang mata ay seryoso, puno ngang pealalang profesional na nag-alis ng anumang agam-agam sa isipan niyang dalaga. Kung papaya ka, papatuloy nito, maari tayong maglaan ng ilang gabi sa isang linggo para sa nga special tutoring sessions. Dito lang sa opisina. Mas tahimik kapag wala ng masyadong tao, mas makakapa-focus tayo. Walang bakas ng paalilangan sa tinik ni Isabela nang siya ipumaya. Para sa kanya, ito ay isang biyaya, isang pagkakataong hindi niya dapat palampasin, at doon nagsimula ang gabi. Ang pamilyar na opisina ay naibangang, anyo kapa ang araw ay lumubok na, ang ginintuang liwanag ngang hapon
ay napapalitan ng malambot at dilaw na sina mula sa naisang deslem sa ibabaw ng kanyang mesa na lumilikang ng mahabang anino sa mga estante ng libro. Ang buwang unibersidad ay nababalot na sa katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kanilang nga pinipigil na pahinga. Sa mga gabing ito, hindi na si Mr. Reyes na nanatili sa likod ng kanyang malaking mesa. Kumukuha siya ng isang upuan at itinatabi ito sa mismong upuan ni Isabela. Para mas madali kong makita ang sinusulat mo, dahilan niya. Ang lapit na ito ay napapabago sa lahat. Ramdam na ramdam ni Isabela ang init na namumula sa katawan nito, 1 pulgada lang ang layo sa kanya. Naririnig niya ang bawat pahinga nito, naamoy ang pinahalong pabango, kape, at ang kakaibang amoy na tanging sa kanya lamang. Kapag yumuyuko ito para ituro ang isang talata sa aklat, ang hininga nito ay tumatama sa kanyang bato, nadudulot ng maliliit na kilabot na gumagapang sa kanyang gulugot at napapatindi sa kanyang gabalahibo. Ang magkamay nito, na laging abala sa pagsusulat o pagbubuklat ng pahina, ay tila may sariling buhay. Ang braso nito ay sasayat sa kanya, ang madaliri nito ay maglalakbay malapit sa kanyang kamay. Hindi na ito maasidenteng pagdampi. Mayroon ng intensyon, isang dahan-dahang pagsubo sa mahangganan. Napansin din niya ang pagbabago sa pananamit nito. Sa araw, si Mr. Banba Reyes ay isang propesor na nakapormal na kasuotan. Ngunit sa kanilang nga session sa gabi, mas nagiging kaswal ito. Nakasuot ng mamahaling polo shirt na may 2 butones na hindi nakasara sa may kuwelyo at ang mamanggas ay laging nakatupi hanggang siko na napapakita ng kanyang malalakas na braso at ng isang eleganteng relong kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang imahang ito mas relax, mas personal, mas lalaki ay lalong napapatibok ng kanyang puso. At sa ganitong kalapit na distansya, sa ganitong intimasingang gabi, nagsimula siyang makwento. Hindi na tungkol sa mga aklat o sa mga pilosopo. Nagsimula siyang makwento tungkol sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nakakapa sila, bigla itong tumahimik at tumitik sa kawalan. Alam mo, Isabela, panimula niya, ang boses ay bahagyang paos, hinahangaan ko ang determinasyon mo. Sana ganyan din ang nakikita sa akin sa bahay. Iyon ang unang pahiwatig. Sinundan pa ito ng marami pang iba. Mga kwento ng pag-isa sa loob ng sariling tahanan, ng isang asawang hindi na siya naunawaan, ng isang buhay na puno ng responsibilidad ngunit kulang sa kalinga at pagmamahal. Hindi niya ito sinasabi ng direkta. Ngunit ang nga salita ay maingat na pinipili upang lumikha ng isang imahang ng isang malungkot at nakiisang lalaki. Minsan, ang tanging nagpapasaya na lang sa akin sa buong araw ay ang maoras na tulad nito. Ang nga usapan natin, pag-amin nito isang gabi, habang nakatitik ng diretso sa kanyang nga mata. Sa nga sandaling iyon, ang puso ni Isabela ay tila kinukurot. Ang propesor na hinahangaan niya mula sa malayo ay biglang naging isang taong nasasaktan, isang taong nangangailangan ng karamay. Asa hindi may paliwanag na dahilan, naramdaman niyang siya ang taong iyon. Siya ang nakakakita sa tunay na Mr. Reyes, ang nasa likod ng maskara ng pagiging isang matagumpay na akademiko. Ang pakiramdam na maging kanyang tanging kakampi, ang kanyang sikretong tagapakinig, ay nagbigay sa kanya ang kakaibang kapangyarihan at kahalagahan. Nagsimula niyang ikumpara si Miss Reyes sa mga lalaking kaedad niya nga kalaseng ang tanging alam ay magyabang tungkol sa mga laro sa computer at mga inuman. Sila ay mga bata, isip bata at mababaw, samantalang si Mr. Reyes ay malalim, komplikado, at puno nga emosyong siya lang ang nakakaalam. Ang tutoring sessions ay hindi na tungkol sa paara. Naging ma-session ito ng pagbubukas ng damdamin na mapinababawal na pangungumpisa sa dilim. Ang kwaderno at pluma ay nananatiling nakabukas sa lamesa, ngunit ang kanilang nga mata at kaluluwa ang tunay na nag-usap. Bawat gabing lumilipas, ang distansya sa pagitan ng kanilang nga upuan ay lalong kumikipot, ang nga pagdampi ay lalong tumatagal, at ang nga pader sa pagitan ng guro at estudyante ay unti-unti nang gumuho na naiwan sa kanilang dalawa na palutang-lutang sa isang mapanganib at nakakakit na katahimikan. Ang buhay ni Isabela ay tila isang masalang sayaw sa ibabaw ngang manipis na yelo kung saan ang bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Ang kanyang budget ay laging sapat lamang, ang kanyang oras ay laging kulang, at ang luma niyang telepono ang pinakamalinaw na simbolo ang kanyang marupok na katayuan. Isang hapon,
Habang nagmamadali siyang bumabangon di sagip na nga bigla ang pabuhos ng ulan, nadulas ang telepono mula sa kanyang basang kamay. Sa isang iglap, ang tunog ng salaming nababasa sa semento ay tila mas malakas pa sa kulo. Nang damputin niya ito, isang sapot ng lamat ang sumalubong sa kanya at ang screen ay ayaw nang umilaw. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang teleponong iyon ay hindi lang para sa social media. Iyon ang kanyang orasan, ang kanyang planner, ang kanyang koneksyon sa kanyang pamilya sa probinsya, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang pangunahing kasangkapan sa pag-aral. Sa kanilang session ng gabing iyon, hindi maitago ni Isabela ang kanyang pagkabalisa. Bawat minuto ay tinitingnan niya ang basa na screen, umaasang may himalang magaganap. Napansin ito ni Mr. Reyes. Mukhang may malaki kang problema, sabi nito, ang boses ay puno ng simpatiya. Hindi na napigilan ni Isabela ang sarili at ikinuwento niya ang nangyari. Ang kanyang boses ay nangingini sa pagitan ng galit at lungkot. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Huwag kang mag-alala, may magagawa tayo diyan, sabi niya. Ang kanyang pahawa ay nabibigay ng kakaibang kapanatagan. Kinabukasan, tumanggap siya ang isang text mula sa isang numrong hindi familiar. Gamit ang hiniram niyang telepono sa kanyang kasama sa dormitoryo. Pumunta ka sa opisina ko bago ka umuwi. May kailangan akong ibigay sa iyo. Ang simpleng mensahe ay nakpadala ngang kaba sa kanyang dibdib. Papasok niya sa opisina, nadatnan niya si Mr. Reyes na nakangiti sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang electronic store. Para sa iyo, sabi niya, habang itinutulak ito palapit sa kanya. Naatubili si Isabela. Sir, ano po ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag at nakita ang isang puting kahon. Hindi ito ang pinapangarap niyang iPhone 17 Pro Max, ngunit isa itong bagong-bagong modelo ng isang mamahaling brand. Isang teleponong hindi niya kayang bilhin kahit mag-ipon pa siya ng isang taon. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa gulat. Agad siyang umiling. Naku sir, hindi ko po ito matatanggap. Nakakahiya po. Sobra-sobra po ito. Isabela, sabi ni Mr. Reyes. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mong isipin ito bilang isang regalo. Isipin mo ito bilang isang investment. Paano ka magiging isang mahusay na estudyante kung ang makasangkapan mo mismo ang humahadlang sa iyo? Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin bilang guro mo? Hayaan mo na akong tulungan ka? Ang paraan ng iyong pagsasalita ay naalis sa lahat ng malisya. Ginawa niyang tila isang obligasyong profesional ang kanyang ginagawa. Ngunit nang maktama ang kanilang mamata, nakita ni Isabela ang isang bagay na mas malalim, isang naabang na tingin, isang tingin naghahanap ng pasang-ayon, hindi lang sa pagtanggap ng regalo, kundi sa isang bagay na mas personal. Nangingini ang kamay ni Isabela habang hawa ang malami at makinis na kahon. Ang isang bahagi ng kanyang isipan ay sumisigaw na isauli ito na tumakbo palayo sa opisinang iyon at sa kung anumang komplikasyong dala nito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na sa kahirapan, ang bahaging nangangarap ng kaunting ginhawa, ay hindi makatanggi. Ang bagong telepono sa kanyang kamay ay hindi lang isang gadget, ito ay isang simbolo ng pagkakataon, isang pinto palabas sa kanyang limitasyon. Pero sir, paano ko po ito mababayaran? Halos pabulong niyang tanong. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mr. Reyes. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela na nakahawa sa kahon. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumulupot dito. Ang kanyang pahawa ay mainit at maprotekta. Huwag mo nang isipin yan. Ang tanging bayad na kailangan ko ay makita kang natatagumpay at nahuwa kang lalayo sa akin. Ang huling maksalita ay halos isang bulong na parabang isang sikretong parelang sa kanilang dalawa. Sa salitang iyon natunaw ang lahat ng kanyang pagtutol. Dahan-dahan siyang tumango. Ang pagtanggap niya sa regalong iyon ay parang pakpirma sa isang hindi nakasulat na kontrata. Habang binubuksan niya ang kahon at hinahawakan sa unang pagkakataon ang bagong telepono, isang halongang matinding tuwa at mabigat na pagkakasala ang bumalot sa kanya. Ang liwanag mula sa bagong screen ay sumasalamin sa kanyang mga mata, ngunit sa likod ng kislap na iyon, may isang aninong nagsisimula ng mabuo. Mula sa araw na iyon, ang telepono ay naging isang palaging paalala ng kanilang ugnayan. Ang unang text na natanggap niya rito ay mula kay Mr. Reyes.
Masaya akong makita kang masaya. Ang bawat tunog notification ay napapatigil sa kanyang pahinga. Kalahating umaasa at kalahating natatakot na mula na naman ito sa kanya. Ang regalo ay isang kadenang ginto maganda, mamahalin, ngunit isang kadena pa rin. Ikinulong siya nito sa isang utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran, at sa isang relasyong bawat araw ay lalong lumalalim sa teritoryo ng ipinagbabawal. Ang bagong telepono sa mga kamay ni Isabela ay higit pa sa isang piraso ng teknolohiya. Ito ay naging isang portal, isang direktang linya patungo sa isang mundong unti-unti nang umangkin sa kanya. Ang mapausap nila ni Mr. Reyes ay hindi na natatapos sa loob ng apat na sulok ng kanyang opisina. Lumagpas na ito sa mga pader na universidad at pumasok sa pinaka-pribadong espasyo ni Isabela ang katahimikan ng kanyang gabi, ang nga oras bago siya matulog. Nagsimula ito sa mga simpleng mensahe. Nakarating ka na ba sa dormitoryo mo ng ligtas? Huwag mong kalimutang kumain ng hapunan. Ang nga ito ay tilam nga paalala ng isang naalalang guro, ngunit ang dalas at ang oras ng pagpapadala nito laging sa mga sandaling alam niyang maisa na lang si Isabela ay may ibang ipinahihiwatig. Bawat tunog ng kanyang telepono ay napapatibo ng kanyang puso sa kakaibang kumpas. Ang pangalan ni Sir Reyes na lumilitaw sa kanyang screen ay nakdudulot ng pinahalong kaba at isang matamis na kilig. Hindi na tagal. Ang nga mensahe ay humaba at lumalim. Ang nga tanong tungkol sa kanyang araw ay naging matanong tungkol sa kanyang nararamdaman. Ang nga paalala tungkol sa pag-aral ay naging mapersonal na komento. Isang gabi, ipinadala niya ang litrato ni Isabela na ginawa niyang profile picture. Gusto ko ang litratong ito, sabi sa text. Nahuhuli nito ang eksaktong itsura mo kapag malalim ang iniisip mo. Seryoso, pero may lungkot. Parang may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. Walang sinuman ang nakapansin sa kanya ng ganun. Ang kanyang mga kaibigan ay sasabihin lang na ang ganda mo dito. Ngunit si Mr. Reyes, binasa niya ang kanyang kaluluwa sa isang simpleng litrato. Dahil doon, nagsimula siyang maging mas maingat sa kanyang digital na imahe. Ang bawat post, bawat picture ay may kasamang tanong sa kanyang isip. Ano kaya ang isipin niya kapag nakita niya ito? Ang kanilang nga pag-usap ay gumagapang patungo sa gabi, kung saan ang dilim ay nabibigay ng tapang para sabihin ang bagay na hindi masabi sa liwanag. Kising ka pa pala, text niya, pasado alas 11 ng gabi. Hindi ako makatulog, sagot ni Isabela. Bakit naman? Iniisip ko lang po yung quiz natin bukas. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo na lang. May isang taong iniisip ka rin sa mga oras na ito. Ang masalitang iyon ay nagpainit sa kanyang mapisngi. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Doon na simula ang mas mapangahas na tanong. Anong suot mo ngayon? Siguradong nakapajama ka na. Ang tanong ay simple, ngunit ang implikasyon ay malalim. Nag-aatubili siyang sumagot, ngunit may isang bahagi sa kanya na natutuwa sa ideyang inisip siya nito sa ganoong paraan. Opo. Yung paborito kong luma, sagot niya, na may halong pakbibiro para pagaanin ang tensyon. Gusto kong makita yan minsan, sagot nito, na sinundan ng isang smiling emoji na may kindat. Sa mga sumunod na araw, nasimula na itong mabigay nga mungkahi. Isabela, may nakita akong bestida sa isang store kanina, kulay pula. Bigla kitang naalala, siguradong babagay sa iyo yun. Iswat mo yun sa susunod na nating pagkikita. Hindi na ito isang simpleng komento, kundi isang utos na nakabalot sa isang matamis na pakiusap. At si Isabela, na parabang nasa ilalim ng isang gayuma, ay hinanap ang bestidang iyon. Hindi niya ito binili dahil sa kamahalan, ngunit humanap siya ng parehong kulay sa ukay-ukay. At nang isyot niya ito papunta sa opisina nito, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Mr. Reyes mula ulo hanggang paa, na may nag-alap na paganga ay sapat ng kabayaran. Ang ranhugasan sa pagitan ng guro at estudyante ay tuluyan ng nabura sa kanilang virtual na mundo. Isang Biyernes ng gabi, habang naaral si Isabela, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang litrato mula kay Mr. Reyes. Isang kopito ng red wine na hawa niya, at sa likod nito ay malabong makikita ang mga libro sa kanyang study room. Ang caption, napapahinga pagkatapos ng isang mahabang linggo. Isang baso para sa akin at iniisip na sana kasama kita para sa isa pa. Cheers to you, Isabela.
Ang litratong iyon at ang mga salitang kasama nito ay nagpadala kay Isabela sa isang panaginip. Bigla niyang na-imagine ang sarili sa loob ng bahay nito sa tabi ng lalaking iyon na may hawa ding kopite ng ala habang nausap sila sa harap ng apoy. Isang buhay na napakalayo sa kanyang masikip na dormitoryo at sa mga instant noodles na kanyang hapunan. Nagsimula siyang lumihang ang isang pantasya sa kanyang isipan, isang mundong silang dalawa lang ang naroron kung saan ang kanilang paibigan ay hindi bawal kundi tama at nararapat. Ang mga text messages ay naging kanyang droga. Ang bawat good morning at good night mula sa kanya ay nagbibigay sa kanya ang enerhiya sa buong araw. Ang bawat papuri ay napapalaki ng kanyang tiwala sa sarili. Ngunit kasabay ng kaligayahang ito ay ang unti-unting pagkalat ng lason ng kasalanan. Iniwasan na niya ang kanyang kaibigan dahil natatakot siyang may makabasa sa kanilang usapan. Lagi niyang itinatago ang kanyang telepono. Ang dating inosenteng dalaga ay natututo ng magsinungaling at maglihim. Ang bawat mensahe ay isang ladrilyo na natatayo ng pada sa pagitan niya at ng kanyang dating mundo habang sabay na nagiging tulay patungo sa isang mapanganib na relasyon. Hindi niya namamalaya na ang bawat reply niya. Ang bawat pagsunod niya sa kanyang mungkahi ay isang pagsuko ng isang piraso ng kanyang sarili hanggang sa ang kanyang buong pagkatao ay umikot na lamang sa lalaking nasa kabilang dulo ng linya. Isang lalaking nagahabingang isang masalimot na sapot ng pagnanasa sa pamamagitan lamang ng salita sa isang kumikinang na screen. Ang gagabi sa opisina ni Mr. Reyes ay nakaroon na ngang sarili nilang ritmo, isang pamilya na sayo ngang matingin at mga hindi sinasadyang pakdampi, ngunit isang gabi, ang kalikasan mismo ang tila napasyang baguhin ang kanilang kumpas. Katatapos lamang nilang talakayin ang isang mahirap na kabanata nang biglang pumata ang maunang butil ng ulan sa bintana. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang ambon ay naging isang malakas na bagyo. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang isang libong daliring tumatambol na tila gustong basagin ang kanilang munting bulang ng katahimikan. Naku, paano ako uuwi nito? Naalalang sabi ni Isabela habang nakatanaw sa labas kung saan ang mailaw ngang poste ay lumalabo sa likod ng kurtina ang tubig. Wala siyang dalang payong at ang paglakad patungo sa sakayan ng jeep ay imposible. Isang ngiti ang gumuhi sa mga labi ni Mr. Reyes, isang ngiting tila matagal nang naghihintay sa pagkataong ito. Huwag kang maalala, sabi niya habang kinukuha ang kanyang susi sa kotse. Isang malaking kasalanan sa akin bilang guro mo kung hahayaan kitang maglakad sa ganitong panahon. Ihahati na kita. May isang bahagi sa isip ni Isabela na sumisiga ng patutol. Ang pagsakay sa kotse nito, silang dalawa lang sa gabi, ay isang malinaw na pagtawid sa isa na namang hangganan. Ngunit ang lakas ng ulan at ang alo nitong punong pakalinga ay mas malakas. Tumango na lamang siya. Isang halos hindi makitang paggalaw ng ulo na nakselyo sa kanyang kapalaran para sa gabing iyon. Ang loob ng kotse ni Mr. Reyes ay isang ibang mundo. Malinis, tahimik at may amoy nga katat ang pamilya na pabango nito. Ito ay isang stock na kaibahan sa maingay at masikip na pampublikong sasakyan na kanyang kinasanayan. Habang pinapaanda nito ang makina, isang malumanay na jazz music ang pumuno sa katahimikan. Ang tunog ng saxophone ay tila nakikipausap sa ritmikong pagampas ng ulan sa bubong at sa pauli-ulit na paindayo ng windshield wipers. Walang nagsasalita sa kanila. Ang bawat isa ay tila abala sa sariling iniisip. Si Isabela ay nakatingin sa labas. Pinapanood ang mailaw ngang siyudad na nagiging mahahabang guhit ng kulay dahil sa bilis ng kanilang pagtakbo. Ngunit ang kanyang buong kamalayan ay nakatuon sa lalaking nasa tabi niya sa paraan ng pahawa nito sa manibela sa anino sa kanyang mukha na nililihang nga dumaraang ila. Sa bawat pahinga nitong naririnig niya sa katahimikan. Sa gitna ngang biyahe, habang nakahinto sila sa isang traffic light, naramdaman ni Isabela ang paggalaw nito. Inilipat nito ang kanang kamay mula sa manibela. Dahan-dahan, na parabang sinusukat ang bawat milimetro ng espasyo sa pagitan nila, ang kamay nito ay lumapit sa kanya at pagkatapos naramdaman niya ito, ang init, ang bigat, ang kamay ni Mr. Reyes ay dumapo sa ibabaw ngang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita para siyang nakuryente. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. 1,000 alarma ang tumuno sa kanyang isipan.
Nagsasabing bawiin mo ang kamay mo. Ngunit ang kanyang nga kalamnan ay hindi sumunod. Ang pakdampi ay hindi aksidente. Ito ay sadya. Ang init mula sa palat nito ay tila gumagapang pataas sa kanyang braso na papadala ng alon ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, mas lalo pa nitong idiniin ang paghawak. Ang kanyang nga daliri ay dahan-dahang pumasok sa pagitan kanyang nga daliri. Pinaksasaliko ang kanilang nga kamay na parabang sila ay dalawang piraso ng puzzle na sa wakas ay natakpo. Ito ay isang kilos ng peg-ari, isang deklarasyong walang salita. Hindi siya tumingin dito at hindi rin ito tumingin sa kanya. Nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho na parabang walang nangyari, ngunit ang magkahawak nilang nga kamay sa gitna nga, kadiliman ng kotse ay isang matibay na ebidensya na ang lahat ay nabago na. Nang malapit na sila sa kanyang dormitoryo, hindi nito itinuloy ang paliko sa pangunahing kalye. Sa halip, pumasok ito sa isang mas maliit at mas madilim na eskinita at ipinarada ang kotse sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya na nabibigay nga, kanlungan mula sa mailaw ng poste at sa malakas pa ring ulan. Pinatay nito ang makina. Ang tanging ingay na natira ay ang walang tigil na papatak nga ulan sa bubong. Ang biglang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa musika kanina. Binitiwan nito ang kanyang kamay at sa isang saglit ay nakahinga si Isabela ng maluwag. Ngunit ang kaluwagang iyon ay agad na napalitan ng mas matinding. Kaba nang bumaling ito sa kanya, ang buong katawan ay nakaharap na sa kanya. Sa dilim, nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na pinahalong pa niya nasa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Itinaas nito ang kanyang kamay, hindi para hawakan siyang muli, kundi para ayusin ang isang hiblangang kanyang buhok na naligaw sa kanyang pisngi. Ang padamping likod ng kanyang daliri sa kanyang balat ay mas nakakapangilabot pa kaysa sa paggawa niya sa kanyang kamay. Ito ay masalan, mas intimo. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Naamoy niya ang hininga nito, isang banayat na amoy ng kape at min. Ang buong mundo ni Isabela ay tila huminto. Umiikot na lamang sa espasyong iyon sa pagitan ng kanilang nga labi. Pumikit siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsuko. Sa ilalim ng puno nga akasya, sa gitna ng bumubuhos na ulan, hinintay niya ang pakdampi na alam niyang tuluyan ng maglalagay ng selyo sa kanilang kasalanan. Sa sandaling pakpikit nga mamata ni Isabela, tila ang buong universo ay lumiit at nakasyasalup lamang ng madilim na kotse. Ang tanging realidad na natitira ay ang ritmo ngang ulan sa bubong, ang tibok ng kanyang pusong kumakarera sa kanyang dibdib at ang init ng hininga ni Mr. Reyes na papalapit sa kanyang ngalabi. At pagkatapos nangyari na, ang unang pakdampi, ito ay mas malambot kaysa sa kanyang inaasahan, isang marahan at halos magalang na paglapat ng kanyang ngalabi sa kanya. Isang paksubok, isang tanong na hindi nanganailangan ng salita. Ang kanyang katawan ay napuno ng isang pamilya ngunit bagong kuryente, isang pagyani na naksimula sa kanyang nga labi at kumalat na parang apoy sa kanyang nga ugat. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumaban. Ang kanyang pananahimik ay ang kanyang sagot. Naramdaman ni Mr. Reyes ang kanyang pagsuko. Ang halik na naksimula ng marahan ay biglang nakbago. Naging mas may diin, mas may kumpiyansa. Ang kanyang malabi ay mas naging mapangahas na parabang gusto nitong kabisaduhin ang bawat kurbang ang bibig ni Isabela. Isang kamay nito ang umakyat mula sa kanyang piski, patungo sa kanyang bato. Ang daliri nito ay malumanay na pumasok sa kanyang medyo basang buhok at marahan siyang hinila papalapit pa na naalis ng anumang natitirang espasyo sa pagitan nila. Ang isa pa niyang kamay ay bumaba at humawa sa kanyang baywang, isang matatak na pagawa na naparamdam sa kanya ng seguridad at panganib ng sabay. May nalasahan siyang kakaiba sa halik na iyon, isang pahiwatig ng pait ng kape at ang matamis na lasa ng red wine, isang lasa ng karanasang wala sa kanya, isang lasa ng mundong matagal na niyang pinapangarap. Ang paunang pagkabigla ni Isabela ay natunaw at naging isang umusbong na damdamin. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya isang tagatanggap. Dahan-dahan, sa simula ialanganin, sinimulan niyang tugunin ang kanyang nga halik. Isang maliit na apoy ang nasimulang maalap sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang apoy na pinainit ng mga buwan, na mga pinipigilang tingin, malihim na pausap at maaninanakaw na pakdampi. Ang bawat paggalaw ay isang pag-amin, isang pagtanggap sa kasalanang matagal na nilang iniiwasan. Nang sa wakas ay magiwalay ang kanilang nga labi,
pareho silang nagahabol ngang hininga. Ang katahimikan na bumalo sa kanila ay mas mabigat, mas punong kahulugan kaysa dati. Maingat na idinikit ni Mr. Reyes ang kanyang nosano ni Isabela. Tinitigan niya ito sa mata at sa dilim. Nakita ni Isabela ang isang bagyo ng emosyon sa mga ito, isang naalap na pagnanasa na hinaluan ng isang bakas ng pagsisisi, isang anino ng kasalanan. Para itong isang tao nakahanap ng isang bagay na napakaganda ngunit alam niyang hindi sa kanya. Hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap, ibinaon ang kanyang mukha sa buhok ni Isabela na may amoy nga ulan. At doon, sa tabi ng kanyang tainga, bumulong ito nga salitang matagal ng gustong marinig ang dalaga. Isabela, ang kanyang boses ay paus at puno ng emosyon. Napaka-espesyal mo. Ang salitang iyon ay parang isang balsamo sa lahat ng kanyang alinlangan. Iyon ang kumpirmasyon. Iyon ang katibayan na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang laro. Habang makayakap pa rin sila, sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, sa ruro ng kanyang emosyon, binitawan ni Mr. Reyes ang kanyang pinakamatamis na lason. Alam ko, pagpapatuloy niya sa pagbulong na marami kang pangarap. Alam kong may mga bagay kang gustong-gusto pero alam mong malayo sa iyo. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap para muling titigan ito. Gaya ng yung iPhone 17 Pro Max na laging laman ng isip mo. Ang pagbanggit sa pangalan ng telepono ay parang isang kidlat na gumizing sa pinakatatagong pagnanasa sa puso ni Isabela. Paano niya nalaman? Ang kanyang mata ay nanlaki. Isabela, pakinggan mo ako, sabi nito. Hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang dalawang palat. Ang kanyang tingin ay seryoso at nang aakit. Kung magiging akin ka, kung ipagkakatiwala mo sa akin ang sarili mo, lahat ng gusto mo, magiging sa iyo. Lahat ng pangarap mo, tutulungan kitang abutin. Ang teleponong yun, simula pa lang yun. Ang pangako. Ang salitang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa halik. Ang halik ay nabigay sa kanya ng panandaliang kaligayahan, ngunit ang pangako ay nabigay sa kanya ng isang buong hinaharap sa isang iglap. Ang lahat ng natitirang hibla ng kanyang katinuan ay naputol. Ang imahengang makintap na telepono, ang simbolo ng isang mas magandang buhay, ay humalo sa alaala ng nag-alap na halik, sa init ng gayakap nito, at sa tamis ng kanyang papuri. Ito ay isang kombinasyong hindi niya kayang labanan. Ang konsensya ay naging isang malayong bulong na lamang nalunod sa malakas na sigaw ng iyang puso at pagnanasa. Hindi na ito isang simpleng relasyon ng guro at estudyante. Sa kanyang isipan, ito ay isang epikong kwento ng pag-ibig, isang bawal na pag-ibig, ngunit isang pag-ibig na totoo kung saan siya ay inaalagaan, pinapahalagahan at minamahal. Tumitik lamang siya kay Mr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay punong paghanga at isang bulak na pagsamba. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang matang kumikinang sa luhang kaligayahan, ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng isang malakas at hindi na mababawing Sa gabing iyon, sa loob ng kotseng nakatago sa dilim, ipinabili ni Isabela ang kanyang kaluluwa para sa isang halik at isang pangako. Ang pahati sa kanya ni Mr. Reyes ay hindi na tapos sa labas ng kanyang dormitoryo, kundi na patuloy sa kanyang panaginip. Papasok ni Isabela sa kanyang maliit na silid, ang mundo sa labas ay tila na bura, ang ulan ay tumila na, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pakabok ng kanyang puso na sumasabay sa himig ng isang kantang paulit-ulit na tumutuktok sa kanyang isipan. Dinala niya ang kanyang madaliri sa kanyang malabi at para bang naroon pa rin ang bakas ng halik nito, ang init, ang lambot, ang lasa ng bawal na pagnanasa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nakatitik siya sa kawalan. Ang pangako nito ay umaling-ongaw sa kanyang pandinig. Kung magiging akin ka, lahat ng gusto mo, magiging sa iyo. Para siyang bidang babae sa isang pelikula, ang ordinaryong dalagang pinili ng isang prinsipo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay perpekto, ang lahat ay tama. Ngunit ang matatamis na sandali ay madalas na panandalian lamang. Habang napapalit siya ang damit, napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin na nakadikit sa pinto ang kanyang aparador. Ang babaeng nakatingin pabalik ay siya, ngunit may kung anong nakiba. Ang kanyang mata, na dati ipuno ng simpleng pangarap ng isang taga-probinsya, ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap ng karanasan
ng isang sikretong napabigat sa kanyang pagkatao. Hindi na niya kilala ang babae sa salamin. Ang inosenteng si Isabela ay tila nilamon ng isang bagong katauhan na uhaw sa atensyon at handang isugal ang lahat. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang natula sa kanya na kunin ang kanyang telepono, ang unang regalo nito, ang unang simbolo ng kanilang kasunduan. Binuksan niya ang isang social media app at nangingini ang nga daliring tinipa ang pangalan ni Mr. Reyes. Alam niyang ginawa na niya ito dati, ngunit ngayon ay iba na. Ngayon, ang pagtingin sa kanyang buhay ay isang paglabag, isang pagpasok sa teritoryong hindi para sa kanya. Ang kanyang profile ay hindi pribado at dun sa pinakataas, ang isang larawan ang tila sumampal sa kanya, isang family picture. Nakatayo si Mr. Reyes sa isang dalampasigan, ang araw ay papalubo sa kanyang likuran. Sa kanyang tabi ay isang magandang babae, ang kanyang asawa, na nakangiti ng buong pagmamahal habang nakasandal sa kanyang balikat. At sa pagitan nila, hawa ang kanilang makamay, ay isang maliit na batang babae na may malalaking mata, tumatawa na parabang wala ng masasaya pa sa sandaling iyon. Ang larawan ay perpekto. Isang larawan ng kaligayahan. Isang larawan ng isang buo at masayang pamilya. Para siyang binuhusan ng isang baldeng puno ng nagyayalong tubig. Biglang nanikip ang kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Ang asawa nito. Hindi siya matanda, hindi siya pangit. Hindi siya ang babaeng inilarawan nito sa kanyang nga kwento ng kalungkutan. Siya ay elegante, masaya at nagmamahal. Ang tawa ng bata sa litrato ay parang matinik na tumusok sa kanyang puso. Ito ang katotohanan. Ito ang pamilyang sinisira niya. Ang matamis na alaala ng hali ay biglang naging lasang abo sa kanyang bibig. Ang bulong nitong espesyal ka ay naging kasinungalingan na puno ng lason. At doon, sa harap ng salamin, habang hawa ang teleponong bigay nito at nakatingin sa larawan ng pamilya nito, ang bigat ng kanyang kasalanan ay bumaksak sa kanya ng buo. Mga salitang hindi niya kailanman inisip para sa kanyang sarili ay nagsimulang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kabit, krida, mangagaw, siya ang kontrabida, siya ang ahas sa paraiso ang ibang tao. Hindi niya makayanan ang bigat niyon. Sa isang iglap, ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Mr. Reyes ay naging marumi. Kinabukasan, ang kanyang "Good morning, beautiful" na text ay dumating gayang dati. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na kiligin, nasuklam siya. Hindi niya ito pinansin. Pinatay niya ang notification para sa pangalan nito. Nakpasya siyang kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang tapusin kung anumang kabaliwan ang nasimulan nila. Hindi na siya pumunta sa opisina nito. Sinasadya niyang ibang daan ang piliin para hindi man lang masilayan ang pinto nito. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa kanyang nga libro. Sinusubukang hanapin muli ang dating Isabela, ang masipak na estudyanteng ang tanging pangarap ay makapagtapos at matulungan ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang burahin ang manakdaang linggo. Sinubukan niyang kalimutan ang pakiramdam ng malabi nito, ang init ng kamay nito, ang pangako ng isang magandang buhay. Ngunit ang pag-iwas ay may sariling parusa. Ang katahimikan mula sa kanyang telepono ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang bawat araw na lumilipas na wala ang kanyang atensyon ay parang isang walang kulay na paglalakbay. Natuklasan niya sa kanyang takot na ang kanyang kaligayahan ay nakatali na pala sa presensya nito. Hinahanap-hanap niya ang kanyang papuri. Inaasam niya ang kanilang lihim na pag-usap. Ang kalungkutang sinasabi nitong nararamdaman nito sa piling ng kanyang pamilya ay tila ipinasa nito sa kanya. Ngayon, siya na ang nag-iisa. Siya na ang nalulungkot. Siya na ang nangungulila. Gabi-gabi nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitik sa kisama habang ang kanyang isipan ay isang battlefield. Sa isang panig ay ang imahingang masayang pamilya at ang bigat ng kanyang konsensya. Sa kabilang panig ay ang alaala ng pagiging desiret, ng pagiging espesyal at ang pangako ng isang mundong punong kinang. Si Isabela ay nasa gitna ng digmaan, isang digmaan sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat oras kang kanyang pag-isa, nararamdaman niyang nanghihina ang panik ang kanyang konsensya, habang ang tinikang tukso ay lalong lumalakas, bumubulong ng akit. Naghihintay lamang sa tamang sandali para muli siyang angkinin.
Ang isang linggong paiwas ni Isabela ay isang uri ngang parusa sa sarili, isang desperadong paksubo na bumalik sa dati. Ngunit bawat araw na lumilipas, ang pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho, pinanipis ng pangungulila at ng hindi may kakailang paghahanap sa atensyon na ibinibigay sa kanya ni Mr. Reyes. Ang kanyang determinasyon ay parang isang kandilang naubusan ng mitsa. At alam ni Mr. Reyes kung kailan dapat umihip. Hindi na niya ito hinintay na bumalik sa kanyang opisina. Isang hapon, pagkatapos ng huling klase ni Isabela, habang naglalakad siyang maisa sa isang hindi masyadong dinadaanan na pasilyo ng universidad, bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang harapan na parang isang multo. Ang kanyang isura ay nakdulot ng paktigil sa paktibok ng puso ni Isabela. Ang dati laging maayos at makisig na propesor ay tila gusot at pagod. May namumunang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata at ang kanyang buho ay bahagyang magulo. Ang kanyang muha ay puno ng isang halo ng sakit at pakalito. Isabela, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pihati na parabang bawat salita ay isang mabigat na pasanin. Bakit? Anong ginawa kong mali? Agad na umatras si Isabela. Ang kanyang likod ay tumamas sa malamig na pader. Sir, abala lang po ako. Abala? Umiling ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Huwag mo akong lokohin, Isabela. Isang linggo mo akong iniwasan. Hindi mo sinasagot ang text ko, ang tawa ko. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun para akong mababaliw? Hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang tanging laman ng isip ko ay kung nasaan ka, kung ano ang nangyari. Ang kanyang nga salita ay mapatalim na tumusok sa konsensya ni Isabela. Ang kanyang plano na lumayo para sa ikabubuti ay biglang naging isang aktong nakdudulot ng pagdurusa sa lalaking nasa harapan niya. Bigla, ang papel nila ay nakapalit. Siya ang naging mananakit at ito ang biktima. Hindi natin ito pwedeng pag-usapan dito, sabi nito, mabilis na tumingin sa makabilang dulo ang pasilyo. Magkita tayo, mamayang gabi, sa isang coffee shop sa labas ng University Belt kung saan walang makakakilala sa atin. Kailangan nating mag-usap. Ang kanyang pakiusap ay may bigat ng isang utos. At si Isabela, na ang depensa ay tuluyan ng bumaksa sa harap ng kanyang ipinakitang kahinaan, ay walang nagawa kundi ang tumango. Ang coffee shop ay elegante at tahimik. Ang ilaw ay malabo at ang mesa ay may sapat na distansya sa isa't isa para sa mga pribadong usapan. Tamang-tama para sa isang lihim na pagtatakpo. Nang dumating si Isabela, naghihintay na si Mr. Reyes sa isang sulok. Nag-order sila ng kape, ngunit walang sinuman ang uminom. Sa loob ng ilang minuto, tinititigan lang niya si Isabela. Ang kanyang mata ay puno ng lungkot na tila kayang lunurin ang sinuman. Pagkatapos, may inilabas siya mula sa kanyang leather briefcase. Isang kahon. Isang pamilyar na puting kahon na may logo ngang isang kinagat na mansanas. Ngunit mas malaki ito, mas elegante. Ito yun. Ang iPhone 12 Pro Max. Dahan-dahan niyang inilapa ito sa lamasang kahoy sa pagitan nila. Ang tunog nito ay mahina ngunit may bigat. Isang deklarasyon na nagpatahimik sa lahat ng paalinlangan sa isip ni Isabela. Ang kanyang mata ay nanatiling nakatitik sa kahon na parabang ito ay isang banal na relikya. Hindi niya mayalis ang kanyang tingin. Ito ang pangarap na kanyang binuo sa kanyang isipan, ang simbolo ng lahat ng gusto niyang maging. Dahan-dahan, itinula ni Mr. Reyes ang kahon palapit sa kanya. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng drama, binuksan niya ito. Doon, nakahimlay sa kanyang puting kama, ang telepono. Ang kulay nito ay isang malalim na aninong rosas na ginto, kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng pihan. Ito ay perpekto, ito ay nakakabiyani. Ito ang para sa iyo, Isabela. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos mabasak. Matagal na itong nasa akin. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon na ibigay sa iyo, pero iniwasan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela na nakapatong sa lamesa. Ito ay malami na parang yelo. Wala akong ibang gusto kundi ang makita kang masaya at alam kong ito ang isa sa mga bagay na mapapasaya sa iyo. Isang maliit na bagay lang ito kumpara sa kaligayahang ibinibigay mo sa akin.
Tumingin siya ng diretso sa kanyang nga mata. Ang kanyang pagkakahawa sa kanyang kamay ay humigpit. Please, huwag mong gawin ulit yun. Huwag mo akong iwan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng konsensya na binuo ni Isabela sa loob ng isang linggo ay gumuho at naging alabo. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang gumaan at naglaho. Pinalitan ng bigat ng isang mamahaling telepono at ng tamis ng pakiramdam na maging ganun kahalaga para sa isang tao. Ang pamilya sa litrato ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang asawa, ang anak sila ay maanino kumpara sa konkretong katotohanan ng regalong nasa harapan niya. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay. Walang lalaking gagastos ng ganito kalaki para sa isang babaeng hindi niya totoong minamahal. Iyon ang kasinungalingang buong puso niyang niyakap. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang malamig na salamin ng telepono. Ang kilos na iyon ay ang kanyang paksuko, ang kanyang pagtanggap. Tumingin siya kay Mr. Reyes at ang kanyang nga mata ay napuno ng maluha, hindi na luha ng pagkakasala kundi luha ng pasasalamat ng kaluwagan. Isang tango ang kanya naging sagot, isang tango na nakbura sa lahat ng paalinlangan. Tapos na ang digmaan sa kanyang isipan, nanalo na ang tukso. At sa kapihan na iyon, habang hawa ang pangarap sa kanyang nga kamay, tuluyan ng ipinakatiwala ni Isabela ang kanyang sarili sa lalaking naalo sa kanya ng buong mundo, kapalit lamang ng kanyang pagiging sa kanya. Ang iPhone 17 Pro Max ay hindi lamang isang telepono, ito ay naging isang susi. Isang susi na tuluyang nabukas sa pinto ng kahinaan ni Isabela at nabigay kay Mr. Reyes nang walang harang na ekses sa kanyang buong pagkatao. Ang nga sumunod na araw ay isang panaginip. Ang kanilang nga pausap sa text ay naging mas mapangahas. Ang kanilang nga pakikita sa opisina ay napuno nga ninanakaw, nahalik at magyakap na puno ngang pangako. Ang multo ang konsensya ni Isabela ay tuluyan ng naklaho, pinalita ang isang nakakabula na kaligayahan. Isang hapon habang makatabi silang nakaupo sa kanyang opisina, hinawakan nito ang kanyang kamay. Isabela, sabihin niya, pagod na akong magtoga. Pagod na akong nakawin lang ang sandaling kasama ka. Gusto kong maranasan yung malaya tayong dalawa lang. Nakplano siya. Isang seminar daw sa trabaho na gaganapin sa Tagaytay sa darating na Sabado-Linggo. Isang perpektong dahilan na ibibigay niya sa kanyang asawa. Isang perpektong pagkakataon para sa kanila. Ang ideya ay napadala ng pinahalong takot at matinding pananabi sa puso ni Isabela. Ang umalis kasama niya, ang magpanggap na parang isang tunay na makasintahan, ito ang pinakatuktok ng kanyang pantasya. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay puno ng tawanan at kantahan. Sa loob ng kotse, hawak nito ang kanyang kamay, hinahaplos ang kanyang daliri, at paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya kasaya, na sa wakas ay sila lang. Para silang isang normal na makasintahan, malayo sa mga mapanuring matangang unibersidad, malayo sa realidad ng isang pamilyang naghihintay sa pag-uwi nito. Ang hotel na kanilang tinuluyan ay hindi simple. Ito ay isang mamahaling resort na may tanawing direkta sa lawa at bulkan ng Taal. Pagpasok nila sa kanilang suite na panganga si Isabela. Ito ay malawa at elegante na may isang malaking kama na nababalutan ng puting kumot, isang salas na may komportableng sofa, at ang pinakamaganda sa lahat, isang pribadong balkonahan na may perpektong tanawin. Habang si Isabela ay namamanga pa rin sa gandang lugar, ipinakita ni Mr. Reyes ang kanyang mainihandang sorpresa. Isang botong ng champagne ang nakababat sa isang lalagyan na may yelo, at sa ibabaw ng lamesa ay isang buke ng pinakamapupulang rosas na nakita ni Isabela. Lumapit siya kay Mr. Reyes at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, sagot nito. Kasabay ngang isang halik sa kanyang no. Pagkatapos, may kinuha siyang isang patak na kahon na nakabalo sa isang magarang papel. May isa pa akong regalo, sabi niya. Nangingini ang mga kamay ni Isabela habang binubuksan ito. Sa loob ay isang piraso ng damit na nakatupi ng maayos. Inilabas niya ito. Isang bestidang gawa sa itim na sutla. Nasa sobrang nipis at lambot ay tila dumadaloy sa kanyang nga daliri na parang likidong gabi. Ito ay simple ngunit napakasensual, na may maninipis na strap at isang disenyong tila yayakap sa bawat kurba ng katawan. Gusto kong isuot mo yan mamaya, sabi ni Mr. Reyes,
Ang kanyang boses ay malalim at puno ang pagnanasa. Para sa akin, pumasok si Isabela sa banyo para magbihis. Habang nakatingin siya sa salamin, suot ang bestidang sutla, isang ibang babae ang tumingin pabalik. Ang bestida ay tila may sariling mahika. Binigyan ito siya ng isang aura ng kumpiyansa at kapangahasan na hindi niya alam na taglay niya. Ang dating simpleng dalaga mula sa probinsya ay naging isang mapangakit na diwatang gabi. Nang lumabas siya, natigilan si Mr. Resch. Ang kanyang mamata ay naglakbay sa kabuuan ni Isabela mula sa kanyang nga balika hanggang sa dulo nga, bestida na nasa itaas lang nga kanyang nga tuhod. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang nga mata na ngayon mas madilim at nag-alap ay nagsabi ngang lahat. Nakpatuto siya ng isang mabagal at romantikong kanta mula sa isang portable speaker. Inilahat niya ang kanyang kamay. Isasayaw kita, alo niya. Sa gitna ng silit, sa harap ng salaming pintuan ng balkon kung saan tanaw ang kumikinang na lawas sa dilim, nagsimula silang sumayaw. Ang kanyang makamay ay nasa baywang ni Isabela, habang ang makamay naman niya ay nakapatong sa mabalikat nito. Ang kanilang makatawan ay dahan-dahang umindayo sa ritmo ng musika. Ang manipis na sutlanggang bestida ang tanging nasa pagitan ng kanilang nga balat. Nararamdaman ni Isabela ang init ng kanyang nga palat. Ang kanyang makamay ay nagsimulang malakbay, marahan, mula sa kanyang baywang paayat sa kanyang likod, binabakat ang kurba ng kanyang gulugot. Hinila niya ito papalapit pa, hanggang sa wala ng kahit counting espasyo sa pagitan nila. Ibinulong niya sa kanyang tainga ang mapapuri kung gaano siya kaganda, kung gaano kabango ang kanyang buhok, kung gaano katagal niyang hinintay ang sandaling ito. Huminto ang sayaw. Nakatayo na lamang sila sa gitna, makayakap habang ang musika ay patuloy na tumututok sa paligid. Tinitigan niya ito sa mata, at pagkatapos ay hinalikan siya. Ang halik ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang pag-alinlangan, wala na ang kasalanan. Ito ay isang halik na punong pananabi ng pag-aari ng 2 taong tuluyan ng sumuko sa kanilang nararamdaman sa isang lugar na sila lamang ang may-ari. Sa isang iglap, sa isang malakas ngunit malambot na kilos, binuhat siya nito. Napasigaw ng bahagya si Isabela, ngunit ito ay isang sigaw ng pagkagulat at kaligayahan. Binuhat siya nito na parang wala siyang kabigat-bigat. Habang naalalakad ito patungo sa silid tulugan, ang nakikita lamang ni Isabela ay ang kisama na dahan-dahang umikot, ang malabong ilaw mula sa mga lampara at ang mukha ng laking namamay-ari sa kanya. Dahan-ahan siyang ibinaba nito sa malambot na kama. Ang puting kumot ay tilam ulap na sumalubong sa kanyang katawan. Lumuhod ito sa gilid ng kama at tinitigan siya. Ang kanyang mata ay sumasamba. Hinaplos nito ang kanyang muha, ang kanyang buhok, ang kanyang mabalikat. Walang salitang namutawi sa kanilang nga bibig. Ang tanging wika na kanilang ginamit ay ang wika ng nga mata, ng nga pakdampi, ng nga pahingang sabay na bumibilis. Sa gabing iyon, sa isang silid kung saan ang tanging saksi ay ang buwan na sumisilip sa lawa ng taal, lahat ng hangganan ay nabura, lahat ng pader ay gumuho, ang guro at ang estudyante ay naglaho, at ang natira na lamang ay isang lalaki at isang babae na sabay na tumalon sa isang napakagandang bangin ng kasalanan. Ang weekend sa Tagaytay ay parang isang panaginip na napakaganda para maging totoo. At gaya ang lahat ng panaginip, mayroon itong katapusan. Ang pagbabalik nila sa Maynila ay ang marahas na pagising. Habang ang kotse ni Mr. Reyes ay muling pumapasok sa magulo at maingay na makalyeng siyudad, ang mahikang bumuong sa kanilang paligid sa loob ng 2 araw ay unti-unting naglalaho na parang hamok na tinutunaw ng sikat ng araw. Sa maunang araw, sinubukan nilang panatilihin ang alap. Ang kanilang text ay puno pa rin ng matatamis na alaala ng kanilang ginawa. Mapribadong biro na sila lang ang nakakaintindi. Si Mr. Reyes ay nanatiling maalaga at malambing sa kanilang pakikita sa opisina. Ngunit may kung anong nag-iba. Ang kalayaang natikman nila ay nag-iwan ng isang mapait na lasa dahil ipinaalala nito sa kanila ang lahat ng bagay na hindi sila. Ang relasyon nila, na minsan ay isang sikretong nakakakilig, ay naging isang mabigat na pasanin. Ang kagalakan ay napalitan ng isang palaging takot. Nagsimulang mamuhay si Isabela sa ilalim ng isang madilim na ulap ng pakabalisa. Ang bawat sulok ng universidad ay tila may mga matang nakamasit sa kanya.
Kapag naglalakat siya sa pasilyo at may mga grupong nakbubulungan, agad niyang iniisip na siya ang kanilang pinausapan. Kapag may profesor na tumitingin sa kanya ng medyo matagal, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabo sa takot na baka may alam ito. Ang dating malawak na mundo ng campus ay naging isang masikip na kulungan ng paranoia. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang takot niya sa asawa ni Mr. Reyes. Ang larawan ng masayang pamilya ay hindi na isang malayong imahe, kundi isang palaging multo na bumabagabak sa kanya. Gabi-gabi, naisip niya ang babae. Ano kaya ang ginagawa nito ngayon? Naghahanda ba ito ng hapunan para sa kanilang maama? Hinihintay ba nito ang pauwi ng kanyang asawa mula sa trabaho? Nagsimula siyang makarong ng bangungot isang babaeng walang mukha na sumusugot sa kanya. Sinasabunutan siya. Isinisigaw ang maksalitang mangagaw sa harap ng maraming tao. Ang iPhone 17 Pro Max na nasa kanyang mga kamay na dati simbolo ng kanyang tagumpay at ng pagmamahal nito ay naging isang piraso ng mainit na bakal. Ang bigat nito ay hindi na pisikal, kundi emosyonal. Ito ang palaging paalala ng kanyang kasalanan. Ang bawat pet ring, ang bawat pet vibrate nito ay nagdudulot sa kanya ng atake ng kaba. Isang araw, nasa gitna siya ang isang tahimik na klase nang biglang tumuno ang kanyang telepono. Ang pangalan ni R, ang codename na ginagamit niya para dito ay lumitaw sa screen. Sa sobrang taranta, halos mabitawan niya ito habang pinipilit na patayin ang tunog. Naramdaman niya ang mamata ng kanyang makaklase na napatingin sa kanya. Ang kanyang mapisngi ay nag-init sa hiya at takot. Mula nun, laging naka-silent mode ang kanyang telepono. Ang bagay na pinangarap niyang ipakmayabang ay naging isang bagay na kailangan niyang laging itago. Ang relasyon nila ay nagsimula na ring mapakita ng ngalamat. Si Mr. Reyes ay mabait pa rin ngunit ang kanilang oras ay limitado na. Ang pakikita ay mas mabilis, mas puno ng paingat. May mapagkataong matatakda sila ang oras, ngunit bigla na lang itong magte-text para kanselahin dahil may biglang lakat ang pamilya. Ang salitang pamilya, asawa ko, anak ko, na dati bihira niyang marinig, ay nagsimula ng maging parte ng kanilang usapan masalitang parang pada na laging humaharang sa kanila. Doon nagsimulang mamulat si Isabela sa isang masakit na katotohanan. Isang gabi, habang naisa siya sa kanyang silid at hinihintay ang reply nito na hindi dumadating, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang mamahaling telepono. Napagtanto niya ang lahat. Ang weekend sa Tagaytay, ang mamamahaling regalo, ang mamatatamis na salita, hindi iyon pak-ibig. Iyon ay isang transaksyon. Hindi niya pak-ari si Mr. Reyes. Hindi kailanman. Siya ay umuwi sa kanyang tunay na buhay gabi-gabi. Siya ay natutulog sa tabi ng kanyang asawa. Siya ay naglalaro kasama ng kanyang anak. Si Isabela. Siya ay isa lamang hantungan. Isang libangan. Isang sikretong nakbibigay ng kulay sa kanyang ordinaryong buhay. Ang lahat ng kanyang natatanggap ang telepono, ang gadamit, ang pagkain sa mamahaling restoran ay hindi mga regalo ng pagmamahal. Ito ay mga bayad. Bayad para sa kanyang oras, bayad para sa kanyang katawan, bayad para sa kanyang pananahimik. Ang realisasyong iyon ay mas masakit pa kaysa sa pinakamatinding sampal. Ang lahat ng pantasyang kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Ang pakiramdam ng maging espesyal ay napalitan ng pakiramdam ng maging gamit. Ang kilik ay napalitan ng pait. Ang dating makulay na panaginip ay naging isang itim at puting bangungot. Ang kagalakan na dati niyang nararamdaman sa tuwing makikita niya ito ay napalitan ng isang mabigat na pagkadismaya. Ang buhay na puno kakot, pagkukunwari at paghihintay ay hindi pala ang buhay na kanyang pinangarap. Nakuha niya ang telepono. Ngunit sa proseso, nawalin niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang kapayapaan ng isip, ang kanyang dignidad, at ang kanyang respeto sa sarili. Ang dating maningning na iPhone sa kanyang kamay ay tila nawalan ng kislap, naging isang malami at walang buhay na paalala ng halaga ng kanyang pagkakamali. Ang apoy ngang kanilang relasyon, na minsan ay nag-alap ng napakatindi, ay unti-unting naging baga na lamang. Ang init ay napalitan ng alinsangan ng pagkabalisa, at ang liwanag ay nilamon ng anino ng kasalanan. Si Isabela ay patuloy na nakikipakita kay Mr. Reyes, ngunit ang bawat pakikita ay may kasamang pait. Hindi na ito dahil sa kilik, kundi dahil sa isang pakiramdam ng obligasyon.
Isang pakakautang na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang dating panaginip ay naging isang obligadong bangungot na kailangan niyang gisingan araw-araw. Ang pagising na iyon ay dumating sa isang ordinaryong hapon ng Huwebes. Naglalaka si Isabela malapit sa gusali ng maguro ng matinaw ni mula sa malayo si Mr. Reyes na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang kanyang tindig ay balisa. Ang kanyang nga kamay ay hindi mapakali sa loob ng kanyang bulsa. At pagkatapos, nakita niya kung sino ang kausap nito. Isang babae. Kahit sa layong iyon, kitang-kita ang kanyang tindig na puno ang dignidad. Nakasuot siya ang isang simpleng puting bestida at mga sapatos na walang takong, ngunit mayroon siyang aura ang kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang buho ay mayos na nakapusot, at ang paraan ng kanyang pagtayo ay kalmado. Siya ang babae sa litrato, ang asawa. Agad na nagtago si Isabela sa likod ng isang malaking haligi, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gustong kumawala. Naging isa siyang manunot sa isang dula na siya mismo ang tumulong na isulat. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang kanilang nga kilos ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Si Mr. Reyes ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mamata ay laging umiwas, ang kanyang makamay ay laging kinukuskos sa kanyang bato. Siya ay parang isang batang nahuli sa isang kasalanan. Ang asawa naman nito, sa kabilang banda, ay hindi sumisigaw, hindi siya nagwawala. Nakatayo lamang siya ron. Ang kanyang mabraso ay makasalikop sa kanyang dibdib. Ang kanyang mata ay hindi umaalis sa muhang ang kanyang asawa at sa mukha ng babae. Kahit sa layong iyon, ang nakita ni Isabela ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas masakit. Isang napakalaking pakadismaya. Isang kalungkutang kayang pumuno sa isang karagatan. Sa sandaling iyon, lahat ng kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Mr. Reyes ay naging abo. Ang kwento ngang isang malungkot at hindi minamahal na asawa ay isang katang-isip lamang, isang sandatang ginamit nito para makuha ang kanyang simpatiya. Ang babaeng nasa harapan nito ay hindi isang kontrabida. Siya ay isang biktima na tinitiis ang sakit ng may dignidad. At si Isabela, napagtanto niya ang kanyang tunay na papel sa kwentong ito. Hindi siya ang tagapagligtas. Hindi siya ang espesyal. Siya ay isang libangan, isang abentura, isang madaling paraan para takasan ng isang lalaking duwa ang problema ng kanyang totoong buhay. Ang kahihiyan na kanyang naramdaman ay parang isang alon na lumunot sa kanya. Isang kahihiyan hindi lang para sa kanyang ginawa, kundi para sa kanyang naging katangahan. Hindi na niya hinintay na matapos ang kanilang pag-usap. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay mabigat na parang may pasan siyang daigdig. Ngunit sa bigat na iyon, may isang biglaang kaliwanagan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Natungo siya sa opisina ni Mr. Reyes. Sarado ito, ngunit alam niya kung saan nakatago ang ekstrang susi. Pasok niya, ang lugar na dati kanyang santuaryo ay tila naging isang malamig at dayuhang lugar. Ang amoy nga mga libro at ng pabango nito na dati kanyang kinakikiligan ay nagdulot na ngayon sa kanyang pagkasuklam. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang iPhone 17 Pro Max. Ang makintab na telepono ay tila nang uyam sa kanya. Inilagay niya ito sa gitna ng lamisan nito sa ibabaw ng papel na nakakalat. Pagkatapos, kumuha siyang isang maliit na piraso ng papel. Sumula siyang isang maikling mensahe. Ang kanyang kamay ay matatag at hindi nanginginig. Salamat sa lahat, pero kailangan ko nang hanapin muli ang sarili ko. Walang pangalan, walang pirma. Iniwan niya ang papel sa ibabaw ng telepono. Lumabas siya ng opisina at isinara ang pinto ng marahan. Habang naglalakat siya palayo sa gusaling iyon, palayo sa relasyong iyon, palayo sa buhay na hindi para sa kanya, naramdaman niya ang paglubog ng araw sa kanyang likuran. Ang kalangitan ay naapoy sa kulay kahel at lila. Sa paligid niya, ang nga estudyante ay nagtatawanan, nag-usap tungkol sa kanilang nga plano para sa gabi. Ang kanilang nga buhay ay simple at walang bahid ng komplikasyong kanyang pinagdaanan. Ang naramdaman niya ay hindi galit o lungkot. Ito ay isang malawak na kawalan, isang kahungkagan. Nakuha niya ang kanyang gusto, natikman niya ang isang pirasong pangarap. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang sariling pagkatao. Habang naglalakad siya sa gitnang papalubo na araw,
Walang kasiguraduhan ang naghihintay sa kanya. Paano siya babalik sa pagiging simpleng dalaga mula sa probinsya? Mananatili ba ang peklat na ito magpakailanman? Isang palaging paalala sa kanyang kahinaan ay sa halaga ng isang pagkakamali. Hindi niya alam ang nga sagot. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, habang ang kanyang nga paa ay humahabang patungo sa isang hindi tiyak na bukas, naramdaman niyang muli siyang naglalakad ng maisa, ngunit sa wakas, malaya.